malungkot na intro agad. Okay, bakit nasabi ko na malungkot na intro? Kasi yung simula ng video natin nito hanggang sa pag-troubleshoot ay eto na naman, nabura na naman natin. Nag-cleaning na naman ako nagbura na naman ako ng mga videos sa may iPhone natin dahil siyempre napupuno siya. Naisama na naman natin sa bura. Huli ko na malayan na kasi pinagpipindot ko lang lahat na videos. Na-delete ko. Utik niyan. Pasensya na. Kaya magagalit yung may-ari nito sa atin. Broadway na VX20. Shoutout and then pasensya na sa may-ari nito na taga Parañaque ito eh. Nabura ko, pasensya na. Sige, importante nagawa natin ng video ito. Magawa natin ng video or may dokumentaryo natin. Yun na lang. Wala eh, ano magagawa natin eh. Lagi naman nangyari sa akin ito. Minsan kasi nagigigil ako na napupuno na, pindot lang ako na pindot, di ko na malayan na pati pala yung hindi ko pa na-edit na video ay nabubura ko or hindi pa tapos na gawin na video or na unit is nabubura ko. Ayan na natin. Diyan na yan eh. Broadway BX20. Shoutout sa may-ari nito. Ang pinaka-issue nito noong una ay nakailaw yung protect. Halos lahat ng indicator dito humiilaw. Channel 2. Ngayon, pagbukas ko nito ay sibak. And then ito, paliwanag ko na lang din. Pasensya na, inulit natin. Sibak. Lahat ng transistor nito. Pwera lang dito sa my drive. Ito to. Drive. Ito to. Halos lahat na to bago na ito. Yan, bago. Mapapansin nyo yung paa nyo. Kumikinang pa oh. Yan, bago lahat yan. Ito lang naiwan yung drive na lang oh. Same din dito sa may isang side nya. Sa may kabilang side ba. Ito to. Kung mapapansin nyo, bago na lahat yan oh. Kasi napalitan ko na nga to. Na-troubleshoot ko na. Ito na lang yung buo. Ito na lang yung buo sa may drive. Tapos sibak ito. Lahat ng blue key na to, sibak yan. Open lahat. Kaya mapapansin nyo, nakapatong no. Nakapatong na yung hinang niya. Tapos yung nandito, yung nakaparallel na 10 ohms yun eh. 10 ohms na SMD. Ayan, open din lahat. Kaya kung mapapansin nyo, nilagay natin ay yan, 3.3 na lang oh. 3.3 na carbon type na malalaki. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Yan, open. Tapos dito, may mga mangilan-ngilan na ito, buo to. Itong hindi ko napalitan, buo. Yan. And the rest niyan is napalitan ko na. Okay. And trouble niya. Akalain mo, ubos ha. Ubos yung output. Tapos, dito, sira to. Yung 15. 15 ba? Or 150? Hindi, 15 ohms. 15 ohms. Wala tayong 15 ohms. Ang ginawa natin, nag-series tayo. 10 ohms saka 4.7. Pasok na yan. Okay? Tapos, itong optocoupler, 817 pala. PC817 yan. PC817, sira or shorted dito. Okay? Tapos, dito, mga sira to dito. Sa may, dito na side. Tapos ito, pinalitan natin. Tapos, isa pang problema nito ay, ito, lumubo to dito. Lumubo yung isang capacitor kaya pinalitan natin. Sayang, naginayang talaga ako sa video ko. Naginayang. Minsan, pag ganito na lang paliwanag, baka yung iba hindi maniniwala, di ba? Although hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Araw-araw tayo nag-upload ng video na pinapakita naman talaga natin kung maaari lang. Wala, ganun talaga. Ganun talaga na ano pa bang gagawin natin? Nabura na natin yun. Kasi pag nagbura ako kasi ng video, deleted permanently yan. Kumbaga, para ma-clean talaga yung gig ng memory ng phone mo. Kaya permanently deleted talaga siya. Okay, sayang. Yung pinalit natin dito is Broadway ito. Broadway. Ano? Broadway na 80. Yung 80, ang nilagay natin is 20. Kung ano yan? 100 na yan. 100 by 22,000 microfarad. Okay? Ayan, pinalit natin. Alam niyo kung magkano presyo niyan. Medyo pricey ito. 450 isa niyan. Buti isa lang yung lumobo. Ito lang siya oh. Okay, tapos dito sa may isang side, buo ito. Wala siyang problema. Okay, tapos ano pang isang problema? Ano pa ba mga problema nito? Ang pinagtataka ko pala kung bakit naubos lahat. Tapos yung fuse buo pa. Hindi man lang bumigay yung fuse dito, hindi man lang bumigay.
tapos naubos yung output. Ganyan kasi ang problema, kapag hindi bumigay yung fuse, pag di bumigay yung fuse dito, uubusin niya lahat yan. Ubusin niya lahat to. Tapos itong ano, yung fast recovery diode, hindi man lang siya nag-short, dapat nag-short ito. Kapag mag-short kasi ito, puputok ito or puputok doon yung easy line fuse. Hindi kasi bumigay. Hindi bumigay ito, hindi nag-short. Hindi na bumigay ito. Kaya naubos yung output transistor. Tapos C5200 and then A1943, yung output na gamit dito. Hindi siya naka-MGL. Ito guys, itong BX20 ng Broadway na to, ito yung mga unang labas nila. Ito yung mga unang labas nila. Ngayon, yung mga bagong labas ng Broadway ay carbon type na. Okay, ngayon, naging normal na ito. Kasi nga, napanormal ko na ito eh. Napanormal ko na siya. Ngayon, ang gusto kong mangyari, i-fix bias na lang natin. Try natin i-fix bias to. Baka mamaya, nagbabago yung bias niya. Kaya, nasira or bumigay lahat ng output niya. Inulit natin guys, pasensya na talaga. Once na ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit, check nyo na lang check nyo na lang yung mga output nya. Ganda sana na paliwanag ko dun sa video na nabura natin eh. Kaso wala, ganun talaga. Ngayon, ibalik ko muna tong, kahit hindi ko na muna ibalik ito lang muna ibalik ko. Itong channel 2 na to, ay channel 1 na to. Tapos magsukat ako ng biasing. Mababa yung biasing nito, mababa. Nasa, hindi nga umabot ng 0.25 eh. Mababa lang, sinadyang binabaan to. Kasi nga, tingnan nyo naman transformer nyo, napakalaki. Tapos yung ahiril nito 126 84 42, naka 3 tires siya. Okay, ngayon ibalik ko to, tapos sukatan ko. Tingnan natin kung ano yung bias na habulin natin. Ito na, nailagay ko na yung board ng channel 1, nakakabit na yung supply. Kuhanin natin yung bias niya dito, tapos yun mamaya i-fix natin yung ganong voltage bias ba. Okay, naka-normal na siya. Ito, baliktad yata. Kailangan mag-ingat kasi delikado. Baliktad. Tuwing salang ko na lang talaga lagi, baliktad. Bira lang ako magsalang na hindi siya baliktad eh. Okay, ngayon dito, ayun nasa 0.24 lang baba ng bias niya. Diba? Nasa 0.24 lang. Hindi maabot ng 0.25 eh. Okay. Sadyang binabaan yan. Sadyang binabaan siya. Kasi nga, ilang piraso lang yung output niya. Okay. Gagayain natin yan. Ngayon, ito yung nirepair natin. Ang diskarte dito ay katirin natin to. Ayun. Gagawa kayo ng coffee maker? Balik tayo. Customer. Ngayon, kakatirin natin to. Ayan, 501 ang ginamit to. 501 meaning 500 ohms lang. Okay. Pigtas na yata yung nilagay natin. Ayan. 501 meaning 500 ohms. Ano kaya ilalagay natin ditong bias? 500 ohms. Try natin ng 200. Salangan natin ng 200 ohms dito. Try natin 200 kung ano magiging klabasan niya. Okay? Focus. Yan. Gilid-gilid lang lalagyan natin dito. Gilid-gilid lang. Ngayon, try ko 200 ohms. 200 ohms yan Red, black, brown. Okay, tingnan natin kung ano magiging klabasan ng bias nito. Okay, balik muna natin to. Okay, bali. Ito na, naibalik na natin yung board. Okay. Switch on natin. Kaya magiging klabasan sa bias nito. Ngayon, sukat tayo. Mga nasa 0.25 lang nga sana maganda eh. Alin siya ka ganun kababa. Uy, malaw na siya. Lagi na lang tuwing salang malang ibaliktad. Ano ba yan? Ito mataas. Nasa 0.4 mataas.
Hindi pwede yan. Iinit yan. Hindi mo bara sa may 200. Ano kaya bias nito? Kapag tinaasan mo kaya, bababa kaya ito? Or kapag binabaan mo, tataas siya? First time ko makakuha nito eh. Fixed bias nito eh. Try natin itataas. Try natin itataas siya. Okay? Simula tayo sa pinakmataas. 470. Ayun o, 470 ito. Kapag anong mangyari dito, kung tumaas siya, babawasan natin. Kung bumaba lalo, tasan, hindi na, sagad na eh. 500 ohms, kunti-kunti na lang eh. Ayan, simula tayo rito sa mataas. Yan, 470 ohms yan. Yellow, violet, brown. Yan, yellow, violet, brown. 470 ohms. Tingnan natin, balik ko muna to board Okay. Ito na, nakabalik na. Ngayon, sukat ulit. Yan, sukat malala. Ganun lang pagkakalibrate. Sa mga taga-subaybay natin, kabisado naman nila kung paano tayo magkalibrate nito eh. Dagdag bawas lang. Okay, naka-protect, antay natin. Yan, naka-good na siya. Okay. Ngayon, ito. Ayun siya oh. Magpo 0.25 lang. Ngayon, ito yung Phoenix natin. Tigas nakakatakot naman. Ayun oh, sa pool oh. Oh. Diba? Oh, pares na parehas oh. Sa kabila, ito. Oh, walang labis, walang kulang oh. 'Di ba? 0.24 lang. Binabaan talaga 'yan sadya. Oh. 'Di ba? 470, mataas nga yung kanya. Pwede niyong sukatan to dito, gilid, ilalim, tapos taas. Kaya pala kwan. Ibig sabihin ng bias nito, kapag tinasan mo siya, bumababa yung biasing, voltage bias. Pag tinasan mo yung value ng resistor na i-fix mo, bumababa yung voltage bias. Okay? Kapag binaba mo yung value ng resistor mo, tumataas naman yung voltage bias niya. Okay, ngayon, hindi naman pwedeng i-fix natin to. Ito, hindi. I-fix na rin natin to, 470. Okay, dito na may-ari, oh. Shoutout ako lang sa Team Muntin Lupa Sounds Addicts. Ayan, oh. Nandito na ako kay Solid G. Ayun, bibiyakin naman natin yung aking trapo. Ng plato. Biyakin na lang yung trapo. Grabe. Okay, biko na to. Tatapusin natin yung vlog natin. Nag-aantay na to. Ayan, 470 rin ah. Sa totoo lang guys, hindi ko na sana i-fix to. Kaso lang, kuha na nangangamba rin kasi ako. Mas maigi na i-fix na lang natin. Okay, ayan oh. And then, kuha naman siya, pumayag naman siya eh. 470 ah. 470 rin yung kabilang channel. Ngayon, okay, balik na natin to para makauwi na to. Nag-undertime na sa trabaho niya to para makuha yung unit niya eh. Para matapos na yung vlog natin. May mga kasama ko. Okay, kung na to, naibalik na natin ah. Lahat-lahat, umagana na nga to eh. 470 ohms, stuck sa 0.24 na voltage bias. Okay, may nakakabit na speaker na yan. Laptop natin gumagana. Kasi layo pa ng uwian ito. Tangungkan pa to. Paranaque. Paranaque. Sulit yun eh, no? Inabay nyo na rin. Ayan. Hindi ganun kalakasan to kasi wala pang processor. And then, medyo mababa yung tunog niya kasi nga, yung bias niya is nasa 0.24 lang na sadyang binabaan ito kasi nga, kukunti lang yung output na ginamit. Okay? Kaya 0.24 lang. Kapag isagad mo ng mga 0.3, 0.4, medyo iinit ito. Tatagilid ka. Tapos yung fan, medyo dalawa lang yung fan. Okay? Nakapirate pa ako. Yan lang guys, sibak yung output nito. Alos na ubos lahat. Tapos ang pinakapunto rito is yung fixed bias. Baka magtanong niyo kung anong value na ginamit natin. 0.24 na bias, 470 ohms lang yung gamit natin. Okay? And then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan,
manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace natin lahat.